Sa unang tingin, perpekto ang buhay ni na Mark at Grace. Matagal na silang mag-asawa at sanay na sanay sa mga gawain ng isa't isa. Yung klaseng relasyon na hindi kailangan ipagmalaki sa social media dahil tahimik pero buo. May mga lambingan, may init, bembangan na hindi mawawala tuwing gabi. Yakap, haplos, pero walang satisfaction dahil mabilis matapos agad si Mark. Sanay na si Grace sa pagiging bitin, pero hindi na niya yon pinapansin. Mahal niya si Mark at sapat na yon para sa kanya. Araw-araw, pareho ang takbo ng buhay nila. Si Grace ang nag-aasikaso ng bahay, nagluluto, naglilinis, naglalaba, namimili sa palengke at grocery. Si Mark naman papasok sa opisina, magtatrabaho ng normal, uuwi ng may pasalubong, ibibigay ang sweldo, kakain silang magkasama, konting kwentuhan, at sabay maliligo. Sa gabi, babalik sa nakasanayang bembangan. At dating gawi, bitin na naman si Grace. Pero okay lang, mahal niya eh. Simple, tahimik, walang gulo. Ang importante, buo ang relasyon nila. Ang tanging kulang lang sa kanila ay anak. Matagal na nilang hinihintay, pero parang laging may kulang sa bawat gabi. Isang bagay na hindi nila pinapansin, pero pareho nilang pinapangarap. Hanggang sa isang araw, biglang nagbago ang mundo ni Mark. Sa opisina, si Mark na dating tahimik, puro trabaho lang. Pero may bagong hindi inaasahan. Si Abby, maganda at sexy, at single. Tahimik lang siya, hindi rin lantaran. Pero madalas mahuli ni Mark na palaging nakatingin sa kanya. Malagkit na parang may intensyon. Sa una, hindi yan pinapansin ni Mark. Pero habang tumatagal, naging close sila ni Abby. Madalas na silang nag-uusap. Sabay silang humihigop ng kape tuwing break time na sila lang ang nasa loob ng pantry. Napapansin niyang hinahanap na niya ang masasayang oras na magkasama sila ni Abby. Hanggang sa naging madalas ang sabay na overtime. Hanggang sa naging sabay na silang kumain sa labas pagkatapos ng trabaho. Hanggang sa naging normal ang hindi pag-uwi sa tamang oras. Kapag tinanong siya ni Grace kung bakit ngayon lang siya, ang sasabihin lang ni Mark ay maraming trabaho kaya pagod na siyang magpaliwanag. Tiwala ang puhunan niya. Kapag sinasabing may overtime o out of town, tinatanggap niya yon nang walang alinlangan. Hindi niya alam na sa bawat gabing umuuwi si Mark ng late, may ibang babaeng kasabay ang oras na ninanakaw mula sa kanya. At wala rin ang mga init sa gabi na kahit bitin ay pwede na rin sana. Habang natutulog si Grace nang mag-isa sa kanilang kama, si Mark ay unti-unting nahuhulog sa mundong hindi niya planong ikwento kailanman. Habang patuloy ang lihim na relasyon ni Mark at Abby, mga date pagkatapos ng trabaho, lambingan sa opisina at mga out of town na ang paalam ay trabaho. May bagong kapitbahay, si Brian. Pogi, matipuno at halatang walang sabit. Sa unang araw pa lang, kapansin-pansin na ang dating niya. Isang umaga, habang nagdidilig ng halaman si Grace, nakita niya si Brian na nagka-car wash sa garahe. Walang suot na pang-itaas, bakat na bakat ang matitigas sa katawan. Hindi sinasadya nakita ni Brian na nakatingin sa kanya si Grace. Bumati agad sa kanya ang lalaki. Pero hindi niya ito pinansin.
Mula noon, madalas na silang nagkakasalubong ng hindi sinasadya. Tuwing umaga, nakikita niya si Brian na nag-workout. Tuwing namamalengke siya, aksidenteng nagkakasabay. Minsan sa grocery, nag-alok si Brian na sa kanya na lang sumakay. Tutal, magkapit-bahay lang naman sila. Pero bago daw sila umuwi, nagyaya muna si Brian na magkape sa isang coffee shop. Sa simula, puro kwentuhan lang, tawanan, getting to know. Walang mali siya, ayon sa isip ni Grace. Pero para kay Brian, iba ang dating. Sa unang araw pa lang na makita niya si Grace, nabighani na siya. Hindi lang sa itsura, kundi sa paraan ng kilos nito. Maalaga, tahimik, at may lungkot sa mga mata. Dahil madalas wala si Mark, si Brian na nagiging takbuhan ni Grace kapag may problema sa bahay. Si Brian ang tinatawag niya para gumawa ng baradong tubo, sirang bombilya, mabibigat na gamit. Lahat ay inaasikaso ni Brian. Hindi siya tumatanggi, hindi rin siya nagrereklamo. Sa bawat pagpasok niya sa bahay ni Grace, mas lalo siyang nahuhulog, mas lalo siyang nagiging obsessed. May mga sandaling hindi inaasahan. May pagkakataong nakikita niya si Grace na nakabalot lang ng tuwalya habang inaayos ang shower heater. May mga sandaling pareho silang nababasa ng tubig at natatahimik. Walang sinasabi pero may tensyon na bumabalot sa hangin. Samantala si Mark, abalang-abala sa bagong mundo, kasama naman si Abby sa Boracay. Naghahabulan sa buhangin, kumakain sa tabing dagat, at nagtutukaan sa tubig na parang mga isda. Sa gitna ng saya, nakalimutan na ni Mark kamustahin ang asawa niya. Habang nagiging komportable si Grace sa presensya ni Brian, mas lalo namang lumalayo si Mark. Hindi alam ng bawat isa na may lihim na ring nabubuo sa loob ng kanilang sariling tahanan. Habang nalilibang si Mark sa kanyang kabit na si Abby, nalilibang na rin pala si Grace sa kanyang kapitbahay. Hanggang dumating ang araw na tuluyang nabasag ang mga hangganan. Isang tanghali, inimbitahan ni Grace si Brian para mag-lunch bilang pasasalamat sa lahat ng tulong. Masaya ang kwentuhan, magaan ang pakiramdam at puno ng init ang paligid. Isang maliit na aksidente ang nagdala sa kanila sa puntong hindi na nila napigilan ang nararamdaman. Habang pinulot ni Grace ang mga nabasag, nasugatan siya at sinipsip naman agad ni Brian. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Walang plano, walang salita. Isang sandaling matagal nang hinihintay ni Brian. Para kay Grace, isang bembangan na hindi bitin, isang mainit at sagad na pagsudsod sa baradong tubo. Sa sobrang tindi ng emosyon, hindi niya namalayang sa kama nilang mag-asawa nangyari ang lahat. Doon niya naramdaman na may nasarapan sa kanyang inihain na ulam. Ramdam niya ang sagad sa ikabuturan at hindi bitin na matagal na niyang hinahanap sa sarili. Mula noon, naging lihim na ang lahat. Minsan sa bahay ni Brian, minsan sa kotse pagkatapos mag-grocery, minsan sa oras na alam nilang wala si Mark. Isang araw, nakita ni Brian si Mark na may kasamang babae. Kitang-kita ang lambingan. Alam niya ang totoo.
Pero pinili niyang manahimik. Hindi para protektahan si Grace, kundi para mas humaba pa ang mga oras na wala si Mark. Para masolo niya si Grace. Doon tuluyang lumabas ang obsession. Ngunit, ang lihim ay hindi kailanman mananatiling lihim. Magpakailanman. Sa huli, nalaman ni Grace ang lahat at nalaman din ni Mark ang katotohanan. Walang sigawan, walang gulo, isang tahimik na pagkikita na puno ng bigat at katotohanan. Sa halip na pumili sa pagitan ng dalawang lalaking parehong manloloko at naghahangad, pinili na lang ni Grace ang sarili niya. Iniwan niya ang bahay, iniwan niya si Mark, iniwan niya si Brian. Lumipas ang mga buwan. Bumalik si Grace, mag-isa, tahimik, buo. Hindi na naghahanap ng atensyon, hindi na umaasa sa presensya ng iba. Minsan may naririnig siyang balitang lumipat na si Mark ng trabaho kasama si Abby. Si Brian naman ay nag-abroad. Minsan sa buhay, mas mabuti pang mag-isa para walang sakit ng ulo at makapag-isip-isip. Si Mark na iniwan ng asawa para sa pansariling kasiyahan. Si Grace na naghanap ng init at pag-unawa sa maling pagkakataon. At si Brian na pumasok sa buhay ni Grace nang hindi sinasadya. Pero minahal siya ng totoo. Makalipas ang ilang buwan, may ilang buwan na rin ang ipinagbubuntis ni Grace na hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Si Mark na asawa ni Grace ay matagal na din hindi umuuwi sa kanilang bahay dahil sa pagsasama nila ni Abby. Isang araw, bumalik si Mark sa kanilang bahay dahil may kukunin siyang importanteng papeles. Ang alam niya, wala na si Grace sa bahay nila. Matagal na. Pero nagulat siya nang makita niya si Grace at malaki ang tiyan. Hindi siya nagalit. Pero nagtanong siya kung sa kanya ba ang bata. Si Brian naman, bumalik din sa kanyang inuupahang bahay, nakatabing bahay nila Grace. Sa labas nakita niya mula sa bintana si Grace na malaki ang tiyan. Mahal niya si Grace. Matagal din niya itong hinanap kung saan-saan. Naghihintay na baka sakaling umuwi at panindigan ang kanyang pagmamahal kay Grace. Ngunit sa huli pala. Nagmadali siyang pumasok sa bahay nila Grace at nagtanong kung kanino yung batang ipinagbubuntis niya. Hindi makasagot si Grace, akala niya nasa ibang bansa si Brian at hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag kay Mark. Wala siyang nagawa, kundi umiyak. Muntik nang magsuntukan sina Mark at Brian. Pero biglang sumakit ang tiyan ni Grace. At mabilis nilang sinugod sa ospital at isinantabi muna ang mga galit nila sa isa't isa. Habang naghihintay sila sa panganganak ni Grace sa delivery room, tahimik ang dalawa sa labas at nagsimulang mag-usap. Humingi ng tawad si Brian kay Mark dahil sa kanyang paghihimasok sa buhay nilang mag-asawa. Pero minahal daw niya si Grace. "Kasalanan ko to," sabi ni Mark. "Hindi ko sana pinabayaan ang relasyon namin noon. Hindi sana magkakaganito. Iniwan din ako ni Abby at sumama rin sa ibang lalaki," sabi ni Mark. Pero magsisi man siya, ay huli na ang lahat. Paglabas ng doktor, tinanong kung sino sa kanila ang ama. Walang makasagot kung sino sa kanila. Well, congratulations! It's a healthy baby boy at ligtas na si Mrs. Kinagabihan na magkamalay si Grace, nakita niya wala si Brian sa kwarto. Kaya kinausap niya agad si Mark at sinabi ang resulta ng test sa kanya noon ng doktor
ay hindi magkakaanak si Mark dahil siya ay baog. Nagulat si Mark. Away ba't di natin Pero tinanggap niya ito at humingi ng tawad sa mga nagawang kasalanan na may halong pag-iyak. Nag-offer siya na kaya niyang panindigan ng bata at kakalimutan ng lahat basta wag na lang niyang aminin kay Brian. Si Brian lumabas para mag-withdraw ng pera para bumili ng kanilang makakain. Pero habang naglalakad si Brian, pagbalik sa ospital, siya ay na-hold up at sinaksak sa madilim na kanto. hanggang sa huli. Sinugod sa parehong ospital si Brian, pero dead on arrival na siya. Walang magawa si Grace kundi umiyak. Pipiliin kong maging sa'yo. Makalipas ang ilang buwan, namuhay na magkasama ang isang buong pamilya, sina Mark, Grace, at ang bata na parang isang buong pamilya. Sa buhay, malalaman ang kahalagahan ng isang tao kapag wala na siya. At kapag natauhan ka na, malalaman mo na lang na huli na ang lahat. Sa huli, palagi. Kung ikaw si Grace, aaminin mo ba sa lahat ng katotohanan sa buong pamilya na si Brian ang ama ng anak niya kahit patay na siya? O mananahimik ka na lang para buo pa rin ang pamilya nila ni Mark? Sino ba ang mas kawawa dito? Ang namatay na nagmahal o ang nabuhay sa kasinungalingan? Comment mo na. Wala namang tama o mali. Opinyon mo yan eh. I-type mo na dyan sa baba ang opinyon mo ha. Kung nagustuhan mo ang kwento, i-type mo na dyan, Pinoy Yummy, next story. I-comment mo ha, Pinoy Yummy, next story. I-share mo na rin ang video na to. At para updated ka palagi sa mga bagong kwento, mag-subscribe ka na sa Pinoy Yummy. Maraming salamat. See you sa next video.